Okay, goodie guys, no? Nasa biyahe tayo ngayon, no? Pupunta tayo ng Calamba, Laguna. So, mayroon lang kami guys na i-service dito sa Calamba, no? So, ang problema daw ng kanyang washing machine ay it's 52 error, no? So, ang it's 52 error kasi guys ay repairable naman, no? Ang naging problema kasi ng it's 52 usually sa board niyan, no? So, repairable naman yung board ng it's 52. Pero kung gusto nyong palitan ng bago, pwede naman, no? Kaso mahal yung board nyo. Nasa 8,000 yung board ng automatic washing machine kapag sa H52 error, no? So, pwede naman natin siya i-repair, no? Kung kayo po ay may mga H52 error na Panasonic, no? Pwede nyo po ipapadala sa amin para ma-repair natin. Kahit yung board lang, ipa-LBC or ipa siya GNT nyo, pwede namin i-repair yan, no? Then, papadala balik sa inyo kung hindi nyo siya kayang gawin, no? So, yun, no? So, ayan na guys. Dito na nga kami guys sa location. So, yan, no? So, ito nga guys, ng unit testing natin. Pag on pa lang guys, automatic lumalabas na yung H52 error. No? So, yan. So, H52 nga ang naging problema nito. So, ang gagawin natin guys, buksan natin to yung likod. I-repair natin to, no? Tingnan natin kung bakit nagkaroon siya ng H52. So, ito yung board na sa ilalim, guys. Basta H52 error, nandito yan. Ito ang problema na board, no? Yung nasa ilalim. So, dalawa yung option nyo. Pwede nyo siyang ipa-repair or pwede siyang palitan na lang siya ng buo, no? Pero medyo may cost, no? Mahal ang buo nito. Medyo mataas yung price ng buo na unit, na board, no? Kapag binili nyo sa service center, no? So, although marami na kaming experience nito, guys. Marami na kaming repair nito ng mga ilang taon na. Hindi na bumalik yung H52 nung na-repair natin, no? So, hindi naman 100% talaga na na-repair. Pero 99% kaya siyang i-repair, no? Yung H52 error. No, kailangan lang naman na mayroon kayong mga parts na pamalit, no? Ayan. So, ito guys, binabaklas ng kasama natin, no? Para ma-check natin to kung anong problema nito. Ayan, so common problem ito guys sa mga inverter na Panasonic, no? H52, no? Yun yung mga error niya. So ang cost nito, ano to, yung paggamit na sunod-sunod, yung pagkatapos na isang gamit, salang ulit, no? Yun po ang cost niya ng H52 error. So ang nangyayari diyan, nag-overheat yung parts, no? Kapag nag-overheat yung parts, yung mga protection na silicone ng electronics ay umiinit. So kapag umiinit siya, natutunaw. Pag natutunaw, doon na magkaroon ng shortage, no? So, sinisira niya yung parts, no? Yan. So, ito guys, no? Kinakalas lang natin para masimulan na natin yung repair, no? So, ang pagkalas nito guys, no? Kung example, ipapadala nyo sa amin, pwede nyo tanggalin na lang yung mga socket na nakakabit dyan, tapos matatanggal nyo naman na yung board, no? So, picturean nyo lang bago nyo baklasin, no? Kung hindi nyo pa alam kung hindi nyo master or hindi nyo kabisado paano siya ibalik, picturean nyo muna bago nyo siya baklasin para hindi kayo malilito. Ayan. So, kami ay nag-repair nito, no? So, kung malayo kayo, pwede nyo ipa-LBC sa amin yung board para ma-repair namin yan. Ayan, so ayan, ito na nga guys yung board. Tingnan na natin. Ayan, sinisilip na natin. Kinapansin na namin dito guys, ito yung regulator nito guys. Ayan, tingnan mo. Nangingitim na yung paligid niya. So kapag nangingitim yung paligid na yan, nagkakaroon na ng grounding. Nag-ground na siya sa bawat paa ng regulator. Kaya nagkakaroon siya ng problema. So yan, kung mapansin nyo, nangingitim yung area na yan. So dito, minsan guys, hindi na kailangan magpalit ng regulator. Ang mga resistor lang papalitan, no? Minsan naman talaga, kaya pa siya i-reheat, no? I-reheat yung regulator na yan. Or ilinisin, no? Linisin yung regulator. Then yung mga resistor dyan sa katabi niya ay papalitan, no? So ito ay buksan din namin dito yung likod, no? Dito. No? Kasi ito yung likod ng regulator guys. Tingnan natin. So may mga times naman na kahit bagong palit ka ng regulator ay H52 pa rin, no? Kasi nga may mga resistor siya na tinamaan, no? So
bakbakin lang natin to yung likod. Ito yung ilalim guys ng regulator, no? Yung nasa harapan kanina. No? So, ang first step nyo, linisin nyo lang muna yung regulator. Tapos, subukan nyo muna palitan yung mga resistor, no? Resistor muna kayo. Saka na kayo magpalit ng regulator. Kapag ganun pa din. So, ang pag-repair naman kasi nito talaga, no? Hindi naman siya madali, no? Kasi nga, kung DIY, medyo mahirap ito gawin, no? Hindi siya kayang gawin sa DIY. Kailangan talaga siya ng expert na marunong na technician ang gagawa nito, no? So, hindi ito kaya i-DIY ng ating customer or sino man na hindi technician, no? So, ang kaya lang gumawa nito ay technician. No? So, ito guys, no? Binabaklas na natin to. Yan. So, ito yung tutok doon sa regulator, guys. Yung may mga sunog-sunog kanina. No? So, kasi, ang silicone kasi nito, baliktaran, no? Mayroong sa harap, mayroon din sa likod, no? So, medyo kailangan lang natin siyang tiyagain para ma-repair natin to. So, tiyagaan dito, guys, sa mga board repair, no? Yun nga kami, guys, pag nag-option kami ng board repair kapag example ang board ay mahal at saka limited, medyo mahirap makakuha ng board nito guys, ng mga H52 na to. So ayan guys, so, ito kung mapansin nyo guys, so, nangingitim. Ito yung silicone na nangingitim. So ang cost nito, yung nag-overheat yung electronic parts, kaya natutunaw yung silicone. So once natunaw yan, magkakaroon na siya ng grounded, no? Shortage. Magkakaroon siya ng shortage, doon na magsimula yung mga error na H52, no? So ito yung nasa ilalim guys ng regulator, no? Din yung sa katabi niya yung mga resistor, no? Ayan. So ang gagawin natin dito, alisin natin yung mga sunog na silicone, no? Kasi nga yun yung nagko-cause ng shortage. Din yung may mga resistor diyan. Dito yan, nandito yung may apat yan dito na resistor guys. 204 yung resistor diyan. Yun yung papalitan nyo. Palitan nyo yung resistor dyan. 204. Apat yan. Ito yan sila. Oh. Ayan. Apat yan. Magkakatabi. So, 204 yung resistor dyan. So, 20K. 200K yan. 204. 200K ohms. No? So, iyan ang mga papalitan nyo guys. No? Na resistor. No? Then, kung ayaw pa din, yung regulator papalitan nyo din. No? So, ang regulator, medyo mahirap makahanap nun guys. No? Yung regulator na yun. Medyo, pahirapan, no? So, ito guys, ang ginawa namin, pinalitan namin itong resistor, hindi na natin nabidyohan yung pagpalit, no? Kasi nga, tayo yung, wala na tayong time mag-video doon sa paghinang, no? So, pinalitan na natin yung apat na resistor. Yun nga, yung 204. Wala namang ibang resistor dyan na 204. Yun lang naman yung apat na katabi ng regulator, no? So, yun yung papalitan nyo. So, 200k ohms yun. So, yun ang ginawa namin dito. Pinalitan namin ng resistor, 200k ohms. Then, balik na natin. Ayan. So, ang pag-repair namin nito guys, ang repair namin, minimum namin repair dito sa mga nagtatanong, no? 2,500 guys, no? Ang repair namin, all in na po yan. Pag dinala nyo sa amin. Pag malapit or pero pag malayo, i-home service namin plus transportation pa kami. No. So, yun. Testing natin, guys. Ayan. O, diba? O, wala na. Hindi na siya nagkaroon ng H52. So, yun lang naging cost niya, H52 error. Siguro sa sunod natin ng mga vlog, ilabas natin yung ibang cost nito. Yung H01 kasi, guys, na error, minsan sensor or minsan nasa board din, no? So, siguro pag ma-encounter natin ulit yon, saka natin ilabas yung repair ng H01. No, so yun. So kung gusto niyo magpa-repair ng board sa amin ng ganito, kung malayo kayo guys, pwede niyo ipa LBC or ipa GNT sa amin, no? Kung nasa Visayas areas kayo, pwede niyo ipa sa amin, pa shipping, no? Para i-repair natin yung board nyo, no? Kasi nga mahal guys, at saka pahirapan makahanap nito ng mga ganitong board, no? So ayan, dahil inoperahan natin kanina, ibalik natin ulit, i-seal natin ulit para hindi siya mapasok ng moisture, no? So gamit lang tayo ng glue gun, ayan. Pag tumigas naman na yan, silyado na yan. Para hindi na siya mapasok ng
moisture or tubig, no? So, ganun tayo, no? So, tiyaga guys sa pagre-repair ng board talaga, no? So, yan. Start. Yan. So, okay na to guys, no? Wala na siyang issue. So, ilagay natin sa wash. Ayan. So, hindi na siya nagkaroon ng error. Ayun. So, yun, no? Sa ating mga followers pala, no? Bago na yung page namin, Nurture Repair Shop. Kaya, i-ano nyo na lang, no? I-follow nyo na lang yung ating Facebook page kung gusto nyo may mga katanungan kayo sa amin or mabilis nyo kami makita. Message lang kayo sa ating Facebook page sa Nurture Repair Shop para